Nakatutok ang Armed Forces of the Philippines sa mga probinsyang madalas tamaan ng bagyo habang papasok na ang panahon ng tag-ulan. Kasabay nito naghahanda na rin ang Department of Agriculture para sa planting season. Alamin ang detalye sa report ni Creseline Catarong. Sa gitna ng banta ng malalakas na pag-ulan at posibleng pagbaha ngayong tag-ulan, nakaalerto na ang puwersa ng militar. Agad na inactivate ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang search and rescue teams para tumugon sa mga posibleng sakuna sa high-risk areas. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakahanda na rin ang kanilang quick reaction teams at humanitarian assistance units sa iba't ibang bahagi ng bansa. So may pre-deployment po tayo dyan, no? Ang orders po natin, mag-pre-deploy sila dito po sa aming mga engineering brigade, sa ating mga CMO battalions, pati na po yung ating communication teams dito po sa mga high-risk areas. Katuwang ng AFP ang mga opisina ng Disaster Risk Reduction and Management Council sa relief operations, transportasyon ng goods, evacuation, rescue, retrieval at medical aid. Mahigpit din ang koordinasyon ng AFP sa mga LGU at DSWD para sa resource integration. Kabilang sa mga tinututukang lugar ay ang mga tinaguriang Typhoon Corridor Provinces tulad ng Bicol, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Cordillera Administrative Region at Calabarzon. Dahil po yun sa landslide risk po nila. Lalo na po ngayon, tumaas po yung antas ng ulan. So may close coordination po kami, itong Armed Forces po, sa Pag-asa, sa OCD po at saka sa DOST para po sa real-time task mapping po natin, real-time risk mapping assessment po natin. Sa kabilang dako, inihayag ng Department of Agriculture na may mga ginagawa na rin silang paghahanda ngayong panahon ng tag-ulan. Sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na maganda raw ang naging ugnayan ng kagawaran sa Pag-asa. Ayon sa kanila, ngayon, kumbaga maganda yung inaasahan natin sa usual regular na kumbaga dami ng rainfall. So yung rainfall patterns natin, maasahan natin na maayos. At maganda ito para sa ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, sinisimula na aniya ng mga magsasaka ang paghahanda ng kanilang mga lupang sakahan. Ang ilan naman ay nagsimula na magtanim dahil pumasok na ang wet season o tag-ulan na siyang panahon ng pagtatanim ng palay at mais. Sa kabila ng matinding epekto ng El Nino at mga bagyo noong nakaraang taon na nagdulot ng pagbaba sa ani, kumpiyansa ang DA na babawi ang sektor ngayong taon. Inaasahan natin nasa 20.4 million metric tons yung kabuuan na ma-harvest natin. This is significantly higher doon sa 19 million kasi dahil nasa El Nino at mga bagyo last year, malaki yung ibinaba ng ating harvest last year. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.